At natagpuan lang yan nang maghanap siya ng gamot galing sa punong kahoy at doon niya nakita sa ibabaw lang ng lupa 3 centimeters lang yung lalim, mababaw lang, napakababaw. Kaya hindi talaga hinahanap ang gold kasi kusang lalapit yan sa iyo. Sabi nga sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and righteousness, and those things you ask will be given up to you. Kaya mga kapatid, kailangan lang malinis na budhi, mabait at laging nag-praise sa Lord para ibigay sa atin ang kusa at hindi natin hahanapin yung gold. At kailangan lang natin ng matang mapagmasid at mga matang mapanurit sa kapaligiran para makakita tayo ng ganyan. At ngayon guys, we will count down the biggest nuggets in the surface of the earth. These are the top 10 nuggets, biggest nuggets in history of gold prospecting. At ito yung number 10 in our countdown, ang tinaguriang Normandy nugget. Ito ay tumitimbang ng 25,500 grams, nagkahalaga ng 1 million mahigit dollars. Sa piso ay around 600 million in piso at nakita din ito sa Australia. Napakaraming malaking gold monster nugget sa Australia kasi noong prehistoric time ang Australia ang palaging tinatamaan ng meteorites, ng meteor, even ng yung malalaking asteroids na nagdadala ng gold dito sa Earth. At number 9, monster nuggets of all time, the hand of fate, 27.6 grams. Mas mabigat ito sa tinataguriang Normandy nugget. Well, ang halaga naman nitong the hand of fate sa piso ay is about nasa 600 to 700 million yata. Hindi ako sure, wala akong calculator, kaya i-calculate nyo na lang guys using your calculator or cell phones. At number 8, monster, ang tinaguriang Brazilian cowpie. Ito ay nakuha sa Serra Pilada Gold Rush in Brazil. Yan ay mga tao na parang they look like ants, parang mga langgam sila sa dami doon sa Serra Madre Pilada sa Brazil. It was during 1980s in Brazil na gold rush. Cowpie ang tawag sa monster nugget na yun, 35,595 grams. Medyo malaki siya at hindi siya mukhang gold kung tingnan sa umpisa. Ngunit kung linisin mo ay lalabas na yung kulay niya na gold. At number 7, the Red Lady. Ang bigat nito ay 34,844 grams, 1.4 million dollars ang halaga niya. Still sa Sierra Madre Palada nakuha, 1980s. At sa unang tingin mo ay hindi mo mahalatang ito ay gold kasi mukhang red stone lang siya. Parang yung pulang lupa lang siya na nakadikit sa bato. At number 6 in our countdown, the Great Triangle, 36,200 grams. Ang halaga niya ay 1.5 million dollars. At ito ay na-discover doon sa Russia in 1842. Ito ang itsura niya, para siyang nakadikit-dikit na mga gold. At ang panglima natin na biggest monster nugget ay yung Fiuculo. Ito ay 40,500 grams at natagpuan din ito sa Sierra Palada Gold Rush in 1980s. So napakaraming gold nuggets doon sa Brazil na malalaki. 3 yata ang nakitang monster nugget na nandito ngayon sa ating countdown doon sa Sierra Palada Gold Rush in 1980. At number 4 in our countdown, the monumental. Tinatawag ito na monumental kasi napakalaki din ng nuggets na ito. Merong itong istorya na napakalungkot. Before nila nakuha ito ay nagdaan sa napakalaking trial yung nakakuha nito.
nang makuha ang monster nugget na ito, ang The Monumental sa California River, doon nag-umpisa ang tinatawag na California Gold Rush. Kaya dumami ang tao doon sa California River na doon nakuha ang giant gold nugget na ito. At malungkot ang istorya nito kasi halos mamatay na yung dalawang minero doon na nag-umpisa pagmina malapit sa river. Halos wala na silang makain, ilang araw na mahina na ang katawan at naupo na lang sila. At hindi nila alam na yung inuupuan nila na bato ay yun pala ang giant boulder nugget na tinatawag na The Monumental. Ang nugget na The Monumental ay tumimbang ng 49,452 grams, katumbas nito ang halagaan ng $2.1 million. Kung sa piso yan, kayo na lang mag-compute niyan. Discovery date 1869 in California during the California Gold Rush. The Monumental, napakalaking gold nuggets na yan. Pero meron pang lalaki dyan. In a little later on, pakita natin. Well, eto pa before tayo pupunta sa number 1. Number 3 muna tayo, the Canaan Gold Nugget. It weighs about 60,820 grams. Katumbas nito ang halagaan na $2.5 million. Discovery date 1980s. Still doon sa California, make that sa Sierra Palada Gold Rush sa Mexico. Ito natagpuan. Napakaraming giant monster gold nuggets doon sa Sierra Palada Gold Rush sa Mexico in 1980s. Kaya parang langgam sa daming mga tao doon na nagmimina. Parang walang social distancing, kung ngayon bawal na yon kasi isang dangkal lang yung kanilang pagitan ng mga nagmimina doon sa Gold Rush sa Sierra Palada in 1980s. At ito na tayo guys, malapit na tayo sa number 1 biggest nugget of them all. Ngayon ay number 2. It is called What About Holterman. Ang pangalan ng monster nugget na ito ay What About Holterman. 93,000 grams, napakabigat. 3.9, almost $4 million sa halaga. Discovery date 1872 in Australia. Sa Australia, napakarami din diyan na big gold nuggets. Kaya uso doon yung metal detecting nuggets using simple tools, the metal detector. At ito yung itsura ng What About Holterman na malaking nuggets na yan from Australia. Kaya uso sa Australia ang metal detecting. Ito naman yung number 1 nuggets, the biggest of them all. It is called the Welcome Stranger. The granddaddy, it is called, of them all. Welcome Stranger, the biggest nuggets discovered by 2 guys accidentally while they are looking for a roots for herbal medicine, and accidentally they bump and stumble on this biggest nugget. Ang bigat nito ay 109,590 grams. That's whopping $4.6 million. Discovery date February 5, 1869 in Australia by these 2 buddies here, John Oates, make that John Deason and Richard Oates in Australia. They accidentally bump on the biggest nugget on earth. That's gold nugget, baby. In Australia, Victoria, Australia, specifically in that place, 1869. Well, trivia muna tayo guys. Alam nyo ba na ang nagdala ng gold dito sa mundo, sa Earth, ay ang kinakatakutan natin na asteroids, meteor, at iba pang celestial bodies na bumangga sa Earth million of years ago. Kaya sa mga kontinente na doon tumama ang
meteor at asteroids. Doon marami ang gold nuggets. At hindi natin alam na dito sa Pilipinas ay meron ding tumamang asteroids, comets, or meteors a million years ago, prehistoric time of dinosaur. Kaya hindi natin alam. At kung mapagmatsyag lang tayo at mayroong good eyes at metal detector, tayo ay makatagpo rin ng monster nugget at hindi palagi Yamashita treasure yung hinahanap natin. Kasi medyo marami nang naghanap sa Yamashita. Maiba naman tayo. Ito tayo sa natural monster gold nugget. Pera din yan. At welcome guys, punta tayo sa pangalawang klaseng ginto na matagpuan natin or mahukay natin accidentally or intentionally underground. Ito yung fabled pirate treasure in the Philippines na dinala ng mga Chinese pirates galing sa China. At kung tingnan natin sa record, dalawang napakagaling na pirates, successful pirates in China na dito nagtago or pumunta sa Pilipinas at biglang naglaho, na sa palagay ko ay meron silang itinago na mga boxes of silver and gold coins na nasa mga caves, kasi ang pirates mahilig maglagay ng treasure box inside the cave na malapit lang sa dagat. Kaya check it out guys, kung merong mga cave diyan malapit sa dagat, tingnan nyo ng mabuti, gamitin yung mata, yung common sense, even your third eye, at makita nyo yung mga ganitong klaseng coins. It is Spanish coins or maybe ancient Chinese coins made in silver and gold. Si Lin Feng or aka Li Mahong ang tanyag na pirata dito sa Pilipinas na galing ng China, ay 2 beses na bumalik sa Pilipinas. Galing siya ng South China Sea, pumunta ng north of Luzon for about 2 years at pumunta na naman siya ng Taiwan for 2 years at bumalik ulit sa Luzon for about a year and then bumalik ulit sa Taiwan. Meaning meron talaga siyang iniwanan dito sa Luzon or even diyan sa Batanes Islands, sa Babuyan Islands, diyan sa Itbayat. Meron diyang itinago ang pirata na yan. At shoutout sa mga taga Pangasinan, mga descendants yan ni Limahong. At saka diyan sa Ilocos, Pampanga, marami diyan ang mga merong DNA ni Limahong, one of the most successful pirates in China during 16th century. Ngayon punta naman tayo sa 18th century most successful pirate. This time it is a woman named, at kung si Limahong ay merong 50,000 outlaws or 50,000 pirates, ito naman si Qingxi na isang babae ay merong 80,000 pirates or outlaws at meron siyang mas maraming pangdigmang barko or ship. Meron siyang 60,000 ship while si Limahong ay merong 50. Kaya successful sila sa pagiging pirata 16th and 18th century. Ito yung mga pangalan na napakasikat na pirate sa China, Limahong at Qingxi. At ngayon tingnan natin ang ruta or yung teritoryo ng dalawang ito in 16th and 18th century. Sa South China Sea sila ang nanggahari diyan at palagi yan dumadaan diyan malapit sa Spratlys. Malapit din yan sa yung Scarborough Shoal at hanggang sa Batanes dito sa Bataan Islands, sa Itbayat, sa Batanes. Palagi diyan nagtatago yung mga pirates na yan. Kaya sigurado sa mumunting isla diyan sa ibabaw ng Palawan, dito sa may Scarborough Shoal, sa Spratlys, sa Kalayaan Islands, meron diyan. Kaya mga mangingisda diyan, watch out pag may makita kayong mga caves at mga isla na purmang skull or bungo. Check it out kung merong mga boxes diyan na naluluma na at tingnan nyo at baka mayroong mga pirates coins diyan.
At para maniwala kayo guys, meron akong kaibigan na treasure hunter sa Leyte at nakapasok siya sa isang cave at nakakita siya ng mga gold coins na pirates coins doon sa yungib ng Leyte sa tabing dagat. Wala nang box kasi mga 400 years na yon, kaya yung box ay rotten, nalalata na, kaya yung naiwan gold na lang. Yung mga silver coins nag-corrode din, kaya wala nang makitang silver. Yung gold na lang ang kanyang nakita at naibenta na niya ng almost 700,000 pesos. Lahat ng gold coins na nakita niya doon sa yungib. Kunti na lang kasi matagal na siguro natangay ng current yung ibang coins. Kaya totoo talaga ang pirate treasure. At ngayon guys, punta tayo sa pangatlong klaseng yaman or mga ginto na nakabaon sa ating lupain sa Pilipinas. Ito yung tinatawag natin na mga gintong pamana or mga ginto ng ating mga ninuno. Sa akin, ang tawag ko nito ay Malayan golds na dinala ng mga Malayan culture dito sa Mindanao sa atin. Ang mga Malayan nation ay yung Indonesia, yung archipelago ng Indonesia, Malaysia, Borneo, Sarawak, Sabah, Malaysia, even yung Brunei ay kasama yan sa Malayan nation na napakayaman sa gold. Mahilig silang gumamit ng gold. Yung mga sultan, yung mga dato, mga raja, lahat yan ay nagsusuot ng malalaking kwintas at pulseras made of 24 carats gold. Kahit mga hindi mayaman, kahit yung mga lower in class, yung mga poor, ay meron silang tinataguan o tinatago na mga golden necklace na malalaki, golden earrings, at kaya nito golden bracelet. Kaya pag Malayan culture during the 16th, 17th century, napakayaman yan ng gold. Kaya nang marinig ni Magellan, marinig ni Marco Polo, ni Columbus, kaya kaagad nagkumahog si Magellan sa utos ng hari ng Espanya na pumunta sa Pilipinas para i-discover ang gold, kunin ang mga gold, make barter with gold, using their money, silver, palitan yung mga gold, or even convert the Filipinos to become Christian, Catholic Christian. At tayong mga Pilipino during 16th century sa panahon ni Magellan ay meron ng sariling religion. Kaya nga lang ay tinatawag ito na polytheist, ang paniniwala sa maraming Diyos at Diyosa. Kasi yung religion natin ay hango sa Sanskrit. Yung religion ng mga Malayan galing sa Buddhism, and even Islam religion, Islamic influences in the southern part of the Philippines. At dahil sa religion na Buddhism, marami itong mga statue o rebulto na gawa sa gold. Kaya sa panahon ng World War II in 1940s, dinala dito ni Yamashita galing sa Cambodia, Vietnam, Myanmar, sa Asia na kung saan ay maraming religion na Buddhism. At dala dito ang Golden Buddha na kung saan meron daw 8 Golden Buddha ang nakabaon ngayon sa Pilipinas. Na kung saan ang isa ay nakuha na, kaya siyam yan, at ngayon ay 8 na lang daw yung natirang Buddha na still nakabaon sa lupain ng Pilipinas, nakakalat sa buong isla ng Pilipinas. Totoo man o hindi ang tinaguriang Yamashita fabled treasure na karamihan ay golden Buddha na nagtimbang ng almost 1 ton each, at 8 pa rin ang nasabing still na nakabaon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya guys, to all ka-TS sa Pilipinas, don't worry, we have 4 kinds of golds na nakabaon sa Pilipinas ngayon. Isa yung
mga nuggets, malalaking nuggets na mineral, at yung tinaguriang Yamashita Treasure, Pirates Treasure, at yung Malayan Treasure. At hanggang dito na lang ako guys, hindi na ako magtatagal at ako'y magsasabing don't stop chasing for your dreams, stay out from COVID. God bless and ciao for now.